Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Pulong, saka si Atty. Kapunan, matindi, nagkakabanatan. Si Atty. Kapunan kasi, di ba yung nangyari sa yung nangyari sa Zamboanga, yung shooting incident sa Zamboanga? Siyempre, ang comment dyan ni Atty. Kapunan, ang problema kasi sa atin, lalo na nung panahon ni Duterte, ang nangibabaw na kultura ay ang kultura ng karahasan. Siyempre, ang daming pinapatay ni Duterte noon. Nung panahon ni Duterte, ang pagpatay ng tao parang normal na yan? Yun na nga yung iba, yun na nga ang nangyari sa atin sa Pilipinas. Kristiyanong bansa tayo. Tayo ang tangi yatang tayo ang tanging katolikong bansa sa Asia. Napakarami ng populasyon natin katoliko. Kung hindi man katoliko, Kristiyano. Dapat grabe ang pagpapahalaga natin sa buhay ng tao. Pero hindi, nung nangyari nung panahon ni Duterte, talagang grabe yung patayan. Yung pagpatay ng tao parang normal na. Just na yun, naging katanggap-tanggap na. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang nangyari dito, si Atty. Kapunan, ang comment niya, yung mga nangyari na yan, nakatulad ng yung shooting incident doon sa Zamboanga, malaki ang epekto diyan, yung namayaning kultura ng karahasan panahon ni Duterte. Hindi yan maihiwalay doon. Kumbaga may epekto yung culture of violence na lumaganap nung panahon ni Duterte. Di siyempre nag-react bigla si Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, marites daw si Atty. Lorna Kapunan. Bakit daw? Ito. Ganito ang pagkakasabi ni Atty. Lorna Kapunan. If we have a high official, the Vice President herself, saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos. Ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence? Yung kultura ng tatay niya, yung mga extrajudicial killings, kung kaya yung tatay niya ay nasa Hague, dahil sa extrajudicial killings niya, na human rights violation naman yan, na it's a crime against humanity. Culture of violence yun. Yun na ba ang legacy ng ating mga leaders na mamanahin natin? Kasi yung mga values ng leaders natin, yun ang nakikita ng mga kabataan ngayon. Tama naman yung sinabi ni Atty. Lorna Kapunan. Kaya lang, sabi ni Pulong Duterte, Atty. Kapunan, tama na ang pagiging marites ng impeachment. Huwag nating gamitin ang isang malagim na trahedya para pilit na isingit ang luma at gasgas mong anti-Duterte narrative. Ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga ay isang krimen na kailangang imbestigahan at panagutin ang mga responsable, not another episode ng impeachment propaganda. Hindi mo mahihiwala yun. Kasi totoo naman na nung panahon ni Duterte, parang naging normal na ang violence, ang karahasan. At kahit sa mga kabataan, may epekto yun. Bagamat hindi siguro yun talaga ang pinakadahilan ng nangyaring shooting incident sa Zamboanga, pero may epekto yun. May impluwensya yun sa yung kultura na laganap sa ating bansa, lalo na nung panahon ni Duterte na parang normal lang ang pagpatay, normal ang karahasan, malaki ang yung mga na-create na mga kaisipan, ng mga values ng mga tao, lalo sa kabataan, malaking influence. Kaya tama lang yung komentaryo ni Atty. Kapunan. Ito kasing si Pulong, deny sila ng ganyan, o kaya nga nakakulong ngayon ang tatay niya dahil sa crimes against humanity. Yun.
But nakikita nga natin, ang society ngayon, laging breaking news. Pag breaking news, may pinapatay, may sinasaksak, violent, no? Hindi lang sa society, pati sa mga eskwelahan ngayon, ano? And it just so happened na pinag-uusapan natin, na filean na ng NBI ang isang grave threats sa Vice President, no? So, and we will also recall that si President Duterte, past President Duterte, culture of violence rin yun, no? That's why nasa Hague siya, because of crimes against humanity, extrajudicial killings, no? And sabi nila, nagmamarites na po ako, but it's very factual. Fairly recent rin yung sinabi ng nasa news, no, yung bar incident against the representative Davao City, si Pulong, no? Yung bar incident na yan, violence rin yun, no? And then we can also hear yung mga video clips na pinakita namin ng exhibits, yung when she threatened the President, the First Lady, and Martin Romualdez, the Speaker. Hindi lang yon, several other clips, no, yung puputulan ng ulo. And then another sibling said yung Romanov dynasty, no, referring to the wipeout of a whole clan of royalty in Russia during that period. So, itong mga cultural violence ngayon, hindi naman with specific reference to them. But kung hindi natin ipa-account ang isang vice president sa kanyang threats, sa kanyang inciting to sedition, tuloy-tuloy na itong culture of violence because nakikita natin sa leadership natin yan. And I'm not only talking about the vice president. At the local level, mga mayors pag eleksyon, barangay officials nga, nagpapatayan na, nagkikidnapping pa, no? In fact, it shows her capacity na meron siyang kilalang barkadang mga assassin na pwede na lang niyang tawagan at pwede na lang bigyan niya ng 5,000 pesos, no? Even if it is meant as a joke, it is not a good joke. Nung sinabi niyang no joke, baka sabihin na naman ngayon niya, joke lang naman. No? But, example yan. Yan ang mga nakikita. Yan ang mga nagiging viral na initially nakakatuwa or nakakatawa. Pero pag tignan natin, let's take this seriously. No? You cannot have those statements na ganun-ganun lang. No? Okay, magandang araw mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.